Medianoche o salubong sa bagong taon, masayang pinagsasaluhan ng buong pamilya. Pero papaano yung mga nag-iisa? Pisperas ng bagong taon sa General Santos City. Happy New Year to me! Yay! Happy New Year to me! Ito ang handa sa Medianoche ni Wendy. May mango float, may macaroni, may ganyan. Napa-food package ako. Ayan. May design. May lechon belly, may spaghetti, may food. Happy New Year! Yay! Pero bagong taon na bagong taon, si Wendy biglang napaiyak. Ako nang mag-isa. Ang dami kong food. Wala akong kasama. Ayan, may mga ganyan. Happy New Year! Yay! Bukaon-kuan niya ako na lang isa. Ang dami kong food. Ay, ang dami-dami kong food. Ako lang mag-isa. Happy New Year sa lahat! Woo! Oh, ang dami kong food. Sakit naman, Mamshi. Kinurot mo puso ko. Sending virtual hugs, Mami. Laban lang. Mwah. I know that this holiday isn't equally joyful for everybody, so I wish that this new year be gentle to everyone. Para saan nga ba ang selebrasyon kung ika'y nag-iisa? Ako nang isa. Ang dami kong food. Wala akong kasama. Unan, pamain, unan sa mga gusto po ng unan dyan. Breadwinner sa 11 magkakapatid si Wendy. Pagka-graduate ko po ng high school, ako na po yung bumubuhay sa pamilya ko. Binibenta ko po noon is mga damit, mga contact lens, mga wallet, mga shoes. At bilang pabuya sa sarili sa ginawang pagkayod nitong 2021, bobonggahan na lang daw niya ang kanilang Medianoche. Di na po ako bumili ng pang sarili ko pong gamit. Importante lang sa akin is makahanda ako. Tanghali pa lang nitong December 31, mag-isa na siyang nag-decorate ng kanilang bahay. Oh, ayan. May design. Pagdating ng alas 5 ng hapon, dumating na ang mga in-order niyang handa. May spaghetti, fried chicken, fish fillet, afritada, lechon belly at panghimagas. Pero pagkagat ng dilim, wala pa rin ang mga inaasahan niyang bisita. Happy New Year. New Year pero ang dami kong food. Pero ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. Ang dami kong food. Wala akong kasama. Ang isa sa gusto sanang makasama ni Wendy nung gabing yon, ang kanyang nobyo ng 6 na buwan na si Renren. Nagustuhan ko siya. Simple, mabait, masiyahin. Nung nakilala ko po si Renren, nag-iba po yung tingin ko sa sarili ko kasi kahit ganito ako, mahal niya ako. Pag sahod niya po, binigbigyan niya po ako ng pera, pambayad natin sa upag. Siya ang unang gumigising, nagsasaing, luto ng ulam. Pag wala akong duty, maglinis kami ng bahay, maglalaba. Kaya naman ganun na lang kasabik si Wendy sa kauna-unahan nilang Medianoche na magkasama. Pinaghatian pangaraw nila ang 3,500 pesos na ginasto sa panghanda. Dumating naman si Renren kasama ang kanyang mga kapatid. Pero pagpatak ng alas 8 ng gabi, Nagpaalam po sa akin ako pwede doon muna siya sa bahay nila. Pinayagan ko din naman po. Nang doon ako sa amin, nagkatuwaan kami ma'am, nagkainuman. habang nag-iisa at tinitignan ni Wendy ang mga handa na numbalik sa kanya ang mga nakaraang New Year's Eve.
Naalala ko po nung buo po yung pamilya ko, nandyan yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko, marami kami. Sabay kami na nagse-celebrate ng bagong taon, kumakain kami sa mesa. Pero taong 2014, namatay ang kanyang tatay sa stroke. Si Papa po, sobrang supportive po yun sa akin every time na may mga pageant po ako. Pinagtatanggol po ako ni Papa, kahit bakla ka, tanggap kita. Ang ina naman ni Wendy may sakit sa puso. Mabuti na lang at nariyan ang kanyang ate Maymay. Yung kapatid ko po na bulag, yun po kasi talaga yung priority ko ngayon. Sila lang po talaga yung ini-expect ko na bisita noong New Year. Sabi ko, wag na kayong maghanda, dito na talaga tayo mag-New Year. Pero sobrang lakas ang ulan tsaka may mga bata kami. Nakapag-desisyon ako na hindi na lang mag-New Year doon kasi hirap man sa aming side maglakad. Pareho kasi kaming blind ng asawa ko. ang isa pa sa gusto sanang makasama ni Wendy nitong magbabagong taon, ang nakaalitan niyang si Ate Mirasol. Nagdala siya ng liit niya na si Renren. Hindi siya nagsabi na dito na magtira. Ayaw ko talaga kasi nailang ako, parang wala kaming privacy. Kinumpronta ko na yung ate ko, sinabihan ko na ako ba yung pinaparinggan nyo? Nag-away kami ni Renren noon, sinabihan ako ng ate ko na, o ayan, nag-away na kayo, lumayas na yun, wag mo na yung balikan, wag mo na yung habulin. Tumaba po yung loob ko kasi ang natanggap ko po sa kanya, hindi po comfort, kundi judgment. Sabi ko sa'yo, gusto ko niya may kalibin na ganun, mag-alis na lang siya dito. Kaya pinalayas ko siya. Bago kami siya lumayas, sa bunuta talaga kami. Nagpalitan kami ng sakit na salita. Masakit nga naman kasi kapatid ko siya, di ba? Pero sa... ano lang, lumabad siya eh. Ayoko ulit na mangyari sa kanya kasi baka iwan lang siya or pagpira-pirahan lang. Kaya nung maghahating gabi, si Wendy mag-isang nag-medianoche. Sobrang pangit po talaga ng naramdaman ko na mag-isa ako. Si Renren umuwi sa kanila. Hindi din po nakarating yung ate ko nga na ini-invite ko. Ako nang mag-isa. Ang dami kong food. Wala akong kasama. Pero huli na nga ba ang lahat para makasalo ni Wendy ang mga mahal niya sa buhay ngayong bagong taon? Iniisip ko tuloy, pinagpalit niya lang kami sa boyfriend niya. Happy New Year sa lahat! Wow! Ako nang mag-isa. Ang dami kong food. Wala akong kasama. Kaon-kuan niya ako na lang isa. Ang dami kong food. Pero pagsapit pala ng hating gabi, dumating ang Ate Maymay ni Wendy. Sa awa ng Diyos, sinundo kami ng pamangkin ko, kaya nakapunta kami doon. Ang karelasyon na si Renren, aba, nakahabol din. Umuwi ako mga 11, sabay kami, bagong taon. Pero ang nakaalitan niyang Ate Mirasol, hindi talaga sumipot. Masakit nga naman kasi kapatid ko siya, di ba? Pero sa... ano lang, lumabad siya eh. Ayoko ulit na mangyari sa kanya kasi baka iwan lang siya or pagpira-pirahan lang. Nung araw na yon, si Wendy na raw ang magpapakumbaba sa kanyang Ate Mirasol. Nakapag-prepare na ako ng food. Kasama ang kanyang Ate Maymay at si Renren. Sinadya ni Wendy ang nakaalitan niyang kapatid. Ayo! Ayo! Lalabas kaya si Ate Mirasol? Ayo! Noong narinig ang sigaw sa labas ng kanyang bahay, agad tumalima si Mirasol. Ay, sulod. Happy New Year! I'm sorry! I'm sorry. Nato ko dili kay gusto lang akong mag-sorry. Kaya okay na. Namagitan sa kanilang pag-aayos ang barangay social worker. First time na mga New Year nga. Wala binagkauban. Wala ko magdahom nga mag-away. Biday mi sa inani lang nga. Sa inungdan lang sa iyang kuan, uyab niya. Munang galing sakit ka sa akong dugan na.
Amo gani nasakitan ko kaya binako. Kita ang close. Ikaw ang makasabot na ako. Kaya ang ako alam ang kong rason dito nga nganong kay dili man gyud ako gusto unta nga magpuyo si Renren diri. Ya si Renren wala man ko kailan ni Renren sa una. Si Ren pasensya pud kayo rin nga una na akong pagtanaw sa imo rin. Ginasipti lang mantika ato ko mo to nga kani nato ko. Kaya wala man gud ako nakaila si Renren. Sorry, Jit lang. Maganda ko sa Jit mo ka ba din yung tapos na Joji. Dawat na lang nako na kay siyempre mao man ginayang kalipay. Pud kay tanan pud sa bantog nag-away mo te. Pasensya kayo. Pasensya lang pud mo rin. At muli na silang nagsalo-salo. Sobrang saya ko po kasi nga nung New Year ako lang mag-isa tapos ngayon ang dami na namin. Kumpleto na po ang New Year ko. Ang bagong taon, punuin natin ng pangunawa. Happy New Year! At pagmamahal. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.